Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Antagal na pala talaga tayong niloloko. Oo, matagal na tayong niloloko nitong mga to. Ilang dekada na tayong niloloko ng mga hinayupak na to. Natatandaan niyo yung sinabi ko nung siguro mga magsisimula pa lang ako dito sa politics. Hindi pa ako nung mga panahon na yun, baka hindi pa nga ako kilala ni Banat Bay ng Banateros. Siguro mga 150 lang nanonood sa akin kada live ko. Hindi ko matandaan. Pero sinabi ko na to dati. Sinabi ko na tong about sa hindi kaya si Marcos at ang Dilawan ay matagal naman na talagang iisa lang. Hindi kaya si Marcos ay isa na ring Dilawan. Hindi kaya si Marcos ay siya talaga ang may secret deal at may secret deal sila ng mga Dilawan. Alam niyo ngayon napagtatanto natin, no? Napagtatanto natin lahat ng mga nangyayari dito sa Pilipinas na noon pa, kapanahunan pa ng mga magulang ko, ng lola ko, talagang parang pinagloloko na ho tayo ng kampo ng Dilawan at ng Marcos. Hindi, sa totoo lang Kasi isipin nyo ito maigi. Ito, ulitin ko ulit itong sinabi ko na to dati No? Sinabi ko na to dati na nung panahon na eleksyon BP Sara and Marcos ay akala natin ng mga Pilipino ay babawi ang mga Marcos sa paninirang puri sa kanila sa mga Dilawan. Dahil alam naman natin na ang mga Dilawan na yan po yung mga bumaboy, bumalahura sa mga Marcos, 'di ba? Yung mga Dilawan na yan. Akala natin pagbalik nila sa pagiging presidente, kasi ilang dekada rin bago naging presidente ulit ang Marcos. Akala natin lilinisin niya ang kanilang pangalan, no. Siyempre tatanggalin nila sa landas nila ang mga Dilawan. Iyak ka niyan, sabi niya, no. Di ba? Akala natin ganun, no. Pero ang nangyari, kasi nakakagulat din talaga, isipin niyo 'to maigi. Unang-una dun sa pagpapalibing sa magulang kay Senior Marcos, parang walang masyadong epekto kay BBM noong mga panahon na yun. Tapos ngayon, kung sino yung tao na nagpalibing sa magulang niya ay parang wala akong utang na loob sa'yo, wala akong pakialam sa ganun. Kung mapapansin nyo ngayon, parang pinupuri na ng mga Marcos ang mga Dilawan. Sa kabila ng lahat na iyang mga Dilawan na ang bumaboy, nagpapangit at talagang nagpasira ng pangalang Marcos or ng apelidong Marcos yung mga Dilawan. Pero nagugulat tayo ngayon na bakit mas pabor ang Marcos sa Dilawan kaysa sa mga Duterte. Kasi isipin nyo itong maigi, ilang dekada na ho pala tayong niloloko ng mga Dilawan at Marcos, sa totoo lang. Kasi di ba dati kahit sa magulang ko pa lang, kinukwento sa akin ng magulang ko, ng lola ko, na matindi talaga yung labanan ng Marcos at ng mga Dilawan. Talagang banatan ng banatan yan. Marcos Dilawan yan. Pero hindi natin namalayan na hindi rin pumasok sa isip natin na isa lang palang pamamaraan yun or isa lang pambubulag sa mga tao para mapanghawakan nila ng ilang dekada ang Pilipinas.
Kasi hindi natin talaga naisip yun na balang araw, na darating ang araw na na itong Marcos at Dilawan pala ay talagang magkakampinan noon pa man. Kasi isipin nyo ang nagpapalit-palit lang sa gobyerno natin ay walang iba kundi ang Marcos at ang Dilawan. No? Tapos nahalalang mga Dilawan at hanggang sila na lahat tuloy-tuloy na. Siguro na napalitan lang ng hindi Dilawan yung kay Erap. Oo. Ang pagkakaalam ko, ewan ko lang kung Dilawan din ba si Erap, pero pagkakaalam ko hindi. Kung mapapansin niyo si Erap, alam naman natin na na-impeach yun, di ba? Ng mga panahon na yun. Napapansin ko lang, kapag binalikan mo yung dati, parang tinatanggal ng mga Dilawan at Marcos kung sino yung mga taong hindi nila kapanalig. Katulad ngayon na nangyayari ngayon, diba? Katulad na nangyayari ngayon. Nagulat ang lahat talaga nung pumasok ang mga Duterte sa larangan ng pumasok ang mga Duterte sa pagiging presidente. At talagang kinagulat at ginimbal ng mga Duterte ang mga Dilawan at Marcos. Na isa palang mayor, isang mayor lang si Tatay Digong noong mga panahon na yun, pero nanalo siya ng pagiging presidente. Samantalang si Bongbong Marcos ay matagal nang paulit-ulit na tumatakbo bilang pagiging presidente. Nagsimula sa senator. Naging senator ba si Bongbong? Pagkakaalam ko naging senator At ayun, tsaka siya naging presidente na ngayon nung kapanahunan na at kasikatan ng mga Duterte. Hindi nyo ba naisip na na kinengkoy lang talaga tayo ng mga Marcos at ng mga Dilawan? Alam nyo kung bakit? Kasi isipin nyo maigi sa sinabi ni Lisa Marcos ngayon. Isipin nyo maigi Pagkatapos silang babuyin, una-una, isa na yan, si Lenny, si Risa, at kung sino-sino pa mga Dilawan, pagkatapos silang babuyin ng gusto, nakukuha pa nilang kampihan ngayon. No? Nakukuha pa nilang kampihan ngayon ng mga Dilawan. Isipin nyo maigi yun. Na alam naman natin na mortal silang magkalaban noon. So lumalabas lang dito na matagal na pala talagang kinikengkoy ng mga Marcos at Dilawan ng mga Pilipino. No? Matagal nang kinikengkoy ng mga Marcos at Dilawan ng mga Pilipino kasi isipin nyo maigi Una-una, kung may pagkukunan man na galit etong si Lisa sa mga politiko na nakapaikot sa kanila ngayon, walang iba kundi si kundi si Amy Marcos. Oo, hindi si BP Sara. Kasi isipin nyo, una si Amy Marcos, kapatid ni BBM yan, na nandoon sa kampo ng mga Duterte. Yun, napakasakit nun dahil ginisa sila sa sarili nilang mga mantika. Pero nagulat ka, nasasabihin ni Lisa na bad shot daw siya kay BP Sara. Samantalang kung isipin nyo at kung babalik-balikan nyo lahat simula una, ni minsan wala namang sinabi si BP Sara na against to Bongbong Marcos. Na samantalang ang meron palaging may mga sinasabi na pangit kay Marcos ay walang iba kundi yung kapatid niya. Pero bakit pinuntirya ni Lisa at bakit na-budget si Lisa kay BP Sara? Sa anong dahilan? Dahil tinatawag ni Tatay Digong na bangag si BBM. So ibig sabihin, kapag ganun pala, kapag kasalanan pala ng magulang ay kasalanan din ng anak. So ibig sabihin, yung mga kasalanan pala ni Senior Marcos na marami siyang pinatay noong panahon na yun, ay dapat din palang maging kasalanan ni Bongbong Marcos ngayon. Kasi yun ang lumalabas yun ang lumalabas sa interview ni Madam Lise. 'Di ba? Nakasalanan ng magulang ni BP Duterte, dapat maging kasalanan din ni BP Duterte. Ni BP Sara Duterte.
Kasi wala namang ibang tumawag na bangag kay BBM kundi si Tatay Digong lang. So ibig sabihin, yung kasalanan ni Tatay Digong, pwede na pala ngayon isisi sa anak. So sa madaling salita, ang kasalanan ni Senior Marcos ay dapat din pala nating isisi sa anak, ganun ba? Sisipin nyo maigi yun ha. Wala nga, ni minsan kahit anong interview about sa West Philippine Sea, war on drugs, kahit ano pa yan. Ang sinasabi lang ni BP Sara, hindi ako magsasalita sa panahon na to. Or no comment ako. Diba? Pero magugulat ka, sasabihin ni Lisa Marcos na bad shot siya kay BP Sara? Anong meron gano'n? Anong meron na ano yun? Anong klaseng mindset yun? Totoo na, kahit ikaw, yung mga nanonood dyan, siguro mapapaisip ka, kaya ang kinakagalitan ni Madam Lisa ngayon ay walang iba kundi si Amy Marcos, di ba? Pero nangyari, nagulat tayo na si BP Sara pa pala yung doon pa talaga siya na bad shot kay BP Sara. Kaya nga maraming mga kaya nga po maraming mga Duterte supporters na nagre-request na umalis na lang si BP Sara sa pagka-DepEd Secretary. Dahil ito sa totoo lang kapag umalis na si BP Sara sa pagiging DepEd Secretary, mas lalong masisira si Marcos, tandaan yan. Oo. Ako, pabor ako na umalis siya sa bilang DepEd Secretary. Pabor ako dun. Walang problema. Tapos ipapalit nila si Lenny. Wala akong problema dun. Napaka-okay sa akin yun. Puta na, Sana nagulat tayo. Tagal na pala tayong kinikengkoy ng Marcos at mga dilawan. Sipin nyo yun, ilang dekada tayong pinagmukha nilang tanga. Nakungwari, galit-galitan sila sa bawat isa. Yung pala mga magkakampi naman talaga. O paano hindi ko masasabing hindi magkakampi? O tignan niyo yung nangyayari ngayon. Halimbawa may isang tao na bababuyin mo yung pamilya ko, bababuyin mo yung ama ko. Kahit napatay na yung tatay ko, binababoy pa rin. Kahit hanggang sa kamatayan ko, hindi kita mapapatawad. Pero nagugulat tayo ngayon. Bakit kung sino yung mga bumababoy sa mga Marcos, sila pa yung mga magkakampi ngayon? Diba? Kaya nakakapagtaka talaga So sa madaling salita, ay matagal na pala talaga tayong pinagmumukhang tanga ng Marcos at mga dilawan. Matagal na pala talaga nila tayong kinikengkoy. Biruin mo, si Leni Robredo ang nagpa-fake news kay Marcos noong mga panahon na sila ay magkalabang bilang vice presidente. Natatandaan nyo yun? Pero mas gusto pa ni Lisa Araneta Marcos na mas gusto niya si Lenny kaysa kay BP Sara. Doon pa lang sa sinabi ni Madam Lisa na nasasaktan siya pag tinatawag na bangag ang kanyang asawa. Ang tanong ko po, Madam Lisa, hindi ka po ba nasaktan nung yung mga panahon na binababoy ni Leni Robredo itong si Marcos? Yung asawa nyo? So ibig sabihin nyo, kapag si BP Sara o ang mga Duterte ang gumagawa ng kalokohan or tinatawag na bangag ang asawa nyo, hindi kayo pabor. Pero kapag si Leni Robredo ang tumawag na bangag sa asawa nyo, pabor kayo, ganun po ba? Naku po. Pangin na, lapit. Halos ilang dekada tayong pinagmukhang tanga. Nakakatanggol sa kanila, sa mga Marcos. Pinagtatanggol natin sila noong mga panahon na mga naniniwala pa tayo sa kanila. No? Na mga naniniwala tayo sa kanila na ang Marcos ang magbabangon sa kahirapan sa Pilipinas. So palagi silang natatalo, hindi sila manalo-nalo sa mga dilawan, no? Na paulit-ulit silang tumatakbo, talo pa rin. Pero nung dumating ang Duterte, yun na yung chance nila para manalo. At yun din, nagkaroon din tayo ng buhay na nagkaroon tayo ng sigla ulit na ay ito na yung pagkakataon
para para baguhin, para linisin ng pangalang Marcos ang apelidong Marcos na sa mga pangbababoy ng mga dilawan. Pero nagulat tayo na hindi natin akalain na kung sino pa yung dahilan para manalo at makabalik ang Marcos sa gobyerno, sila pa yung nagiging masama ngayon sa mga Pilipino. Ang sakit lang, no? Tapos magugulat tayo na nalalabas sa bunganga ng isang Marcos na mas okay pa ang dilawan kaysa sa mga Duterte. Ang galing, di ba? Ang galing, sobrang galing. Puta na, ultimo pa lang na lolo, lola, nanay, tatay, hanggang sa dumating na tayo dito sa mundo. Puta na, halos nagtatlong henerasyon na ng pamilya. Ngayon lang natin malalaman na ginagawa tayong tanga ng mga Marcos at Dilawan. Kaya nga sinasabi ko baka nga yung about sa secret deal na yan, na binabato nila sa Duterte at sa China, tangina baka sila gumagawa niyan Kaya nga, tama nga yung sinabi ni Ben Barubal sa video niya, kahit nakakatawa yun. Sinabi niya doon na baka magulat na lang tayo balang araw. Ang presidente pa rin pala natin ay dilawan pa rin. So, kahit din ako pag napapaisip ako, sabi ko, puta na, baka nga mga dilawan pa rin talaga ang nakaupo. Kasi kung isipin nyo bakit hindi nakakagalaw, bakit hindi nakakakilos ng maayos ang presidente natin ngayon? Pansinin nyo lang yan. Bakit yung mga dilawan malayang nakakakilos ngayon? Bakit parang may inaantay muna na hudyat yung presidente natin bago gumalaw, bago kumilos sa mga dapat asikasuhin dito sa Pilipinas? Dapat unahin. Pero bakit kapag ang mga dilawan ang kumilos, parang napakasimple na lang ngayon? Sino ba yung mga dilawan na nasa gobyerno? Alam ko, meron dyan Alam ko yung iba dyan, ay, isa lang naman yun nandun. Pero hindi, napapansin ko parang halos parang hindi naman talaga sila nawala sa gobyerno natin. Parang ang nangyari nga parang naging substitute lang or parang naging display lang ang mga Marcos. Pero ang totoo niyan, dilawan pa rin talaga namumuno sa bansa natin ngayon. Parang ang nangyari, parang naging display na lang ang Marcos talaga. Hindi, sa napapansin ko ngayon, parang ginawang display lang ang mga Marcos. Parang parang hindi natin ramdam na umupo ulit ang Marcos sa gobyerno natin. Biruin mo, puta na, ilang dekada kayong binaboy ng mga dilawan, tapos sila pa yung kakampihan nyo. Samantalang doon sa tao, sa mga Duterte na lalong-lalo na kay BP Sara na never naman nagsalita sa inyo, never nagbitaw ng pangit na salita kay Pangulong Bongbong Marcos, yung pa yung kakaayawan nyo. Samantalang yung mga dilawan na halos 10 taon, ilang taon, halos 2 dekada, 3 dekada kayong binaboy dito sa Pilipinas, ilang dekada kayong binastos, pero mas yun pa yung gusto nyong kampihan. So sa madaling salita, matagal na pala tayong talagang pinaglalaruan ng Marcos at ng Dilawan. Kung nga rin nag-aaway sila, kunwari magkaaway sila, yung pala, puta na, iisa lang din naman pala sila. Hayop na yan. Kaya nga, ngayon ko na-realize na talagang wala talagang sa mga pagdating sa politics. Duterte lang talaga yung nakitaan natin na may yung tinatawag na pagiging transparent, pagiging makakapwa tao. Kasi isipin nyo ngayon sa nangyayari ngayon, puta na, tanga-tanga na lang pag hindi nyo nahalata. Ilang taon na tayong niluloko ng Marcos at ng Dilawan. Diba? Hanggang sa may mga issue pa nga na pinatay ni Marcos Sr., etong si Ninoy Aquino, diba? May mga ganun pa. Tapos hanggang sa kinasuklaman
ng taong bayan ng mga Marcos dahil sa paninirang puri ng mga dilawan. Noon pa yan. Hindi pa ako pinapanganak niyan. Ultimong magulang ko may sipon pa sa ilong. Uhugin pa. Tapos ngayon magugulat tayo, putay na mas gustong kasama ng or mas mahal or mas pabor ang mga Marcos na kasama ang mga dilawan. Saan kayo nakakita nun? Ano to? Isang malaking kagaguhan to. Tanginang yan. Dekada kayong binaboy ng dilawan tapos gusto nyo sila mas gusto nyo silang makasama kaysa sa Duterte. Kasi ang nangyayari naman kasi, kagaya ng sinabi ko kanina, nung una kong sinabi, na ang nagsasalita ng pangit. Aminado ako doon, pangit yung sinasabi ni Tatay Duterte, no? Ni Tatay Digong. Wala naman tayong bahala sila kung masasaktan sila, di ba? Dito pinatunayan ni Madam Lisa na ang kasalanan pala ng magulang pwede nang maging kasalanan ng anak. Kasi wala, si BP Sara, never naman natin narinig na magsalita yan against BBM. Palagi niya nga sinasabi, no comment, di ba? Wala siyang gustong sabihin. Tinatanong siya, interview, ano ba? Ano na ba ang relasyon nyo ng mga Marcos, ni Lisa Araneta? Sabi niya, wala pa rin daw siya may isasagot. Diba? Tapos magugulat tayo, bad shot si Lisa kay BP Sara kasi tinatawag ng tatay ni BP Sara na bangag si Marcos. So ibig sabihin pala, yung mga kasalanan pala ni Senior Marcos nung araw, pwede rin pala din natin maisisi kay Marcos Jr. ngayon kasi yun ang pinupunto ni Madam Lisa eh. Para maano nyo, ito, panoorin natin itong mga sinabi niya rito. Alam ko, yung iba nakapanood na nito, no? Pero ulitin pa rin natin yan at papanoorin natin sa inyo. Ito. Ni Vice President Sara Duterte, may hindi ko kasi nagustuhan si First Lady Lisa sa ginawa ni VP Sara. Nasa frontline na balitang yan, si Marisa. Mamaya ako kayo shoutout Budget data. Yan ang pasilip na sagot ni First Lady Liza. Saka ito first time ever po na makarinig po ako ng isang aminado ako na para sa akin mataas na or talagang hindi basta-bastang tao ito si Madam Lisa Marcos, no? Pero yung maririnigan mo siya ng salitang bad shot. Alam nyo ito, ako naging tambay din ako Eto, no open sa mga tambay pero yung salitang bad shot, pang tambay lang yun. Hindi sa totoo po sa totoo lang. Mga pang gangster, mga pang kasi naging gangster din ako, salitaan namin yan Bad shot, salitang tambay yan Hindi ko naman po inahamak yung mga yung mga tambay diyan Pero salitang tambay ho yun. First time ever ko pong makarinig sa isang ganito. Alam mo naman, diba? Lisa Marcos puta na, asawa ni Presidente yan. Siyempre, lahat ng maririnig mo na mga lengguwahe dyan talagang kakaiba, talagang pang professional. Diba? Oo, pero yung bad shot, bad trip, ano pa ba? Tara. Parang ang parang iba you know? Pangkanto, ano lang yun Neta Marcos tungkol sa ugnayan nila ngayon ni Vice President Sara Duterte. Sinabi yan ni Liza sa teaser ng panayam sa kanya ni Anthony Taberna sa Tune In kay Tunying. Ayon pa kay First Lady, naging mabait siya kay VP Sara pero meron daw siyang hindi matanggap. Naging mabait si VP Sara. Naging mabait ka kay VP Sara. Bakit si VP Sara hindi ba naging mabait sa'yo? Ay punta na, harap-harapan mo ang dinidedma yan pero pinapakisamahan pa rin naman kayo. I mean, for me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo. My husband is always you protect to you. Puta na
anong silbi mong pagiging presidente kung yung vice president pa yung magpo-protect sa'yo? Kung na sana nakita nun, isa kang presidente, tapos ang magpo-protekta sa'yo, vice president. Doon pa lang, malaking kalokohan na yun eh. Bangon mo din. Pupunta ka sa run. Wait lang ha. So doon pa lang ma'am, madam, sa sinabi mong yun, parang ano eh. Parang pinapamukha mo na mas kailangan, mas head si BP Sara kaysa kay Bongbong Marcos eh. Diba? Traidor yan si Sara. O, traidor daw si Sara. O, paano mo naman napatunayan? Ber? Traidor si Sara, eh paano mo napatunayan? Oh, paano niyo napatunayan? May narinig na ba kayo sa nasalita ni BP Sara? Ano itong mga trolls na to? Gamit kayo, oy! Gamit kayo ng mga main account nyo, puta na, ginagamit nyo mga ninja nyo. Wala ba kayong mga bayag? Oh, yung tiga Batangas dyan na na namamakla dati. Ngayon, hindi na namamakla, malakas nakita sa YouTube eh. Gamit kayo ng main account nyo. Kung dahil na, pinapasok nyo rito yung mga nyo yung mga fake account nyo mga ninja Natawagan yung presidente mong bangag. Di ba you're going to laugh? Tama ba yan? Even Lenny never did that. Di ba? Hindi daw ginawa ni Lenny yun. Hindi daw ginawa. Wala daw ginawa. So, ibig sabihin, totoo nga yung balibalita, no? Na gusto nang i-resign ni Bongbong Marcos etong si BP Sara para mawala na sa pagiging DepEd Secretary. So, ang plano, ang mangyayari pala dito, kapag umalis na or tinanggal man si BP Sara sa pagiging DepEd Secretary, so may posibilidad pala talaga na ipapasok na si Leni Robredo. Tapos isa pang napansin ko to isa pa, wait lang. Alam ko kayo, nawala din kayo sa momentum dun sa isang issue na yun. Alam ko nawala din kayo dun sa isang issue ni Marcos. About sa 13 billion shabu. Alam ko ngayon, puro na lang nakatuon na lang kayo sa issue ni sa issue ni Lisa Marcos na may banat kay BP Sara. Hindi niyo ba napansin? Ha? Na nung nagkakaleche-leche na sa issue ng 13 billion, biglang lumabas tong issue na to, biglang lumabas tong video na to, kasi alam naman nila matalino sila Alam nila na kapag nagsalita, etong si Lisa, ay dito lahat mapupunta yung attention ng mga tao. Tignan nyo, biglang mawawala yung issue sa 13 billion na shabu. Kasi lahat na ng attention ng mga tao nakatuon na dito. May totoo yan. Kasi gawain na nila to kapag medyo tagilid sila, maglalabas sila ng issue or mapag-uusapan or magiging doon magpo-focus yung attention ng mga tao. Katulad niyan, 'di ba? Ulitin ko to sa inyo Katulad ng issue sa 20 pesos na bigas. Hinahanap na ng mga tao. So hindi na nila alam kung paano yung gagawin nila, kung paano explain ang gagawin nila sa mga tao. Ang ginawa, gumawa sila ng issue na na may secret deal daw etong Duterte sa China. O, asan na yung 20 pesos na bigas na yun? 'Di ba nawala na? Ang naghahanap na lang Duterte supporters. Kasi yung mga ibang supporters na bulag na. So ngayon, ginawa na naman nila ulit. Kasi isipin nyo maigi, anong purpose ni Madam First Lady Lisa Marcos para gawin itong video na to? Tanungin ko nga kayo, anong purpose? Wala, di ba? Walang purpose. Kaya ang nakikita kong purpose po nito is para mawala ang attention ng mga tao doon sa 13 billion
nahuli sa checkpoint na shabu. Kasi nga nagkakalechi-lechi na naman sila dun. Sablay na naman eh. Sumasablay na naman sila. So ang ginawa, naglabas ng ganitong video, gumawa ng ganitong issue na kahit wala naman dapat isitahin kay BP Sara para dito magkaroon ng atensyon ng lahat ng tao at mawala na hindi na masilip yun sa 13 billion na shabu na yun. Dahil nga unang-una pa lang pagkalabas ng 13 billion na shabu na issue na yan ay kaagad na sinita ng taong bayan at nasita yung mga tinatawag na scripted kuno. O tingnan nyo, pustahan tayo mga ilang mawawala yung 13 billion na yan. Hindi na yung mapag-uusapan na hindi na mababalita yan. Kasi kung pansinin nyo po ngayon, lahat ng media paulit-ulit pong ina-upload tong about kay First Lady Liza. Biglang nawawala po sa report or sa usapan yung 13 billion na shabu na yun. May mga cellphone naman kayo, check nyo ngayon. Pustahan tayo, check nyo ngayon. Tignan nyo yung mga sa GMA, sa GMA, sa ano pa ba? Sa TV5, sa ABS-CBN, saan network. Walang update ngayon about sa 13 billion na shabu. Pero about kay Liza, 3 beses ang upload. Wala pa nga, baka mamaya meron na naman ulit eh. Ano yung chinat ni May nag-chat sa akin na sikat na vlogger eh. Basahin ko lang baka okay. Sabi niya kasi, I love you, Jay. I love you daw. May sikat na vlogger na nag-chat sa akin, I love you daw. Ngayon. Kaya sabi ko, puta na, parang ito yung sa West Philippine Sea. Hinahanap ng taong bayan yung tungkol dun sa pinangako nila na 20 pesos na kilo ng bigas. So dahil hindi sila makapag-explain at wala silang maipaliwanag sa mga tao, gumawa sila ng issue about sa secret deal ng China at ng Duterte. So ngayon nakita nyo naman sa live ni Banat Bay kagabi na ultimo na sinasabi ni Villanueva, sinasabi ng China na wala naman talaga secret deal at wag tayong magpapaniwala sa China. So ngayon eto na naman, gumawa na naman sila ng panibagong issue. Para nga naman kayo na mga nagpapauto, mag-focus na naman ng issue nyo kay BP Sara at kay Liza Marcos. So ngayon, hindi talaga dito napopokusan si Liza Marcos. Ang napopokusan dito ng taong bayan ay si BP Sara. May alam naman natin gumawa ng mga kwento tong mga to. Gusto nila lagi na maging bida sila at maging masama ang mga Duterte. Panoorin nyo dyan sa mga report dyan. Tingnan nyo. Kung may makikita kayong na 13 billion na binalita dyan. Tinutukoy ni First Lady Liza ay ang prayer rally sa Davao City noong January 28 kung saan dumalo sina VP. About prayer rally nun na dumalo si BP Sara. Una-una, bilang isang vice presidente, wala ka na bang pakarapatan na umuwi sa lugar nyo? Wala ka na bang karapatan na pumunta sa isang rally na wala ka namang sinabi? Hindi ka naman nagsalita. Mas big deal yung kay BP Sara kaysa sa kapatid na si Amy Marcos. Nung sinasabing bangag, nung nagsasalita si Tatay Digong na sinasabi niyang bangag ang ating presidente, una-una, walang reaksyon si BP Sara. Ang tumatawa si Amy Marcos. Dapat nga yun ang maging big deal talaga sa kanya eh. Kasi yung ate, sino ba mas matanda? Ate, di ba ate niya si Amy? Hindi ko tanda eh. Mas masakit yun, putay na. Tinatawag na bangag yung kapatid mo. Mas masakit yun. Si BP Sara, kaano-ano ba nila? Katrabaho lang, Katrabaho. Hindi katulad nung kay Amy Marcos, kadugo.
Tapos ang naging big deal, si BP Sara. Samantalang yung kapatid nila, okay lang. Ano yun? Anong klase yun? Anong klaseng kalokohan yun? At dating Pangulong Rodrigo Duterte. Doon, binanata ni Digong si Pangulong Bongbong Marcos at narinig yan ng Vice Presidente. Kaya nga ito pa. Pansinin nyo sa mga report. Halos isang picture. Tingnan nyo yun dito. Ang usapan ho dito is Lisa versus Sara. Pero lagi ang mga binabalita, isinisingit po itong video na to. Sa madaling salita, pinupukaw ulit ng mga Marcos yung mga tao na magalit ulit sa Duterte. Kasi nga, napansin nila yung about sa 13 billion na shabu. Ang dami talagang nagalit sa kanila eh. Kasi halatado eh. Ang dami hong nagalit talaga sa kanila. So ngayon, dahil nga maraming nagagalit sa kanila at nagkakaletse-letse na nga yung paliwanag nila, may dagdag, may bawas, so nilabas nila itong issue na to. O, gawa tayo na eksena. Ano bang gagawin na eksena para malihis yung atensyon ng mga tao sa 13 billion na droga na nahuli natin kuno? O, eto na yun. Ito na yung naisip nila na para malihis yung atensyon ng mga tao. Ito na yung issue kay Lisa at kay BP Sara. Kasi ito kung talagang bad shot si Lisa Marcos kay BP Sara, dapat matagal na siyang nagsalita. Bakit ngayon lang? Anong purpose? Isipin nyo maigi anong purpose? Diba? Anong purpose? Bakit ngayon niya lang sinabi yan? Ulitin ko, para malihis na naman ang atensyon ng mga Pilipino sa kapalpakan ng gobyerno. Diba? Hindi niyo, ewan ko lang kung baka ako lang nakaisip niyan o baka pati rin kayo naisip niyo rin yan. Kasi paulit-ulit lang to, hindi niyo ba napapansin? No? Paulit-ulit lang tong strategy na ginagawa nila. Kapag may kapalpakan silang ginagawa or nagagawa, ang gagawin nila ay gagawa sila ng issue para dun mabaling ang atensyon ng mga tao. Para nga naman hindi sila masisi. May pustahan tayo dyan sa 13 billion shabu na yan, biglang mawawala bigla yan. Naginip ako kagabi. Si Bongbong Marcos pangak noon, ngayong presidente na pangak natin ang presidente. May drug addict tayo na presidente. Hindi malinaw kung tumawa nga ba si VP Sara sa mga banat ng kanyang ama. Matapos ang prayer rally na yan, nagkita kinabukasan sina VP Sara at First Lady sa departure ceremony ng Vietnam trip ng mag-asawang Marcos. Kapansin-pansin doon ang pagtamlay ng pakikitungo ni Liza sa bise. Hindi sila nakitang nagbatian kahit magkatabi sila sa upuan. Sa isa pang video, bineso ng First Lady si Executive Secretary. Dito pa lang halatado mo na dito sa bidyong to. Ang tagal na nito. Matagal na rin bang tinatanong si Lisa about dito. Pero bakit noong mga panahon hindi pa siya nagsalita? Kasi nga, ulit-ulit na lang ako. Kasi nga, tina-timing. Kasi pang pang palaman. Parang tinapay lang, di ba? Pangit ang tinapay kainin pag walang palaman. Oo, 'di ba? Ang issue kapag walang excitement, wala tayong pakialam. Pag walang twist. Eto, may twist. May palaman. Ayan na. Kaya kagat na kagat ang lahat ng Pilipino. Lucas Bersamin at nilagpasan lang si VP Sara nakausap noon ng Pangulo. Noong February 2 naman, sa isang... Ngayon eto, sa pinapakita ni Lisa Marcos kay VP Sara, para sa atin, sino yung karapat-dapat na maging bad shot? Ilang beses nakapanood tayo ng mga video, si President Bongbong Marcos, si VP Sara, lagi pong nagkakamay, nagbibeso, nagbabatihan. Pero pagdating kay Lisa, lumilihis. Pagdating kay Lisa, deadma. So, kaninong attitude ang dapat nating kahangahan?
Or kaninong attitude? Kaninong pag-uugali? Tama nga, attitude, pag-uugali. Kanino dapat tayo humanga? Doon sa tao na laging dinidedma yung isang tao na wala namang ginawang kasalanan sa kanila? O doon sa tao na maraming ginagawang kasalanan sa kanila pero pinapakisamahan pa rin sila? Sagot nga. Una-una po tayo na ang daming ginawang kasalanan ng mga Marcos sa mga Duterte. Na dapat nga ang magsalita ng bad shot si VP Sara, hindi si Marcos. Hindi si Lisa Marcos, 'di ba? Pero ang nangyari, walang niya. Yung mga Duterte na wala namang ginawa talaga sa mga Marcos, sila pa yung naging bad shot. Galing, 'di ba? Wait lang, ilang taon na ba ang Duterte sa larangan nakakasama nila ang Marcos? Parang ilang taon pa lang, 'di ba? Kung sakali man na may panggagago or may pang bababoy na ginagawa ang Duterte sa mga Marcos, ilang taon pa lang. Ngayon, kung ikukumpara mo sa pangbababoy at pangbabastos ng mga dilawan sa mga Marcos, putay na, halos 30 years na yan. Halos 3 dekada na. 3 dekada na kayong binababoy ng mga dilawan tapos naging pabor kayo sa kanila. Ilang beses tinanong ng media si Liza kung kumusta ang ilang beses kang tinanong ng media, bakit hindi ka nagsalita? Bakit ngayon pa? Kasi, ulitin ko na naman, kasi para matabunan ang kapalpakan nyo na naman. Kasi nga, medyo pumapalpak yung mga interview. Mami Mio, salamat. Pero hindi siya umimi. Just a quick reaction. Nagkausap na po ba kayo ni VP Sara? Ma'am, any short reaction lang, ma'am. Nanakbo pa yan, no? Napatakbo pa siya. Ha? Wabo. Ilang araw matapos niyan, si Vice President Sara naman ang tinanong at ang sagot niya lang. I have no comment on that at the moment. Di ba? Anong big deal dun? Anong big deal dun sa sinabi ni VP Sara na yun? Kasi kung iisipin niyo yung sinabi ni VP Sara na hindi mo na siya magsasalita about dyan, tungkol dun, isang malaking respeto na yun. Ibig sabihin, ayaw niya magsalita doon kasi nga nire-respeto niya ang presidente. Tapos siya pa yung naging bad shot. Ang galing. Kabar ako, ang galing naman. Wow, bad shot ka sa akin. Di ba bad shot ka? Gaya ka ng amo mo, palamura, sabi nung troll. Putay na baka nga yung amo nyo, yung iniidolo nyong si baka mas matindi pa magmura sa amin yan Tanginan tong mga to. Akala nyo napaka-perfecto nyo. Yung mga taong palasimba nga, halos sa pintuan pa lang ng simbahan, nakaluhod na pag uwi ng bahay, bastos ng bunganga. Tapos sasabihin nyo sa akin, parehas ako ng amo ko na palamura. Mga bobo. Sa kabila niyan, sinabi noon ng bise na wala namang problema sa samahan nila ni Pangulong Marcos. Pero nagpatuloy ang mga patutsyada ni dating Pangulong Duterte na binuweltahan naman ni PBB. Ano namang kasalanan ni VP Sara dyan? Sa mga sinabi ni Tatay Digong. Kaya nga kanina ko pa sinasabi sa inyo kasalanan na pala ang kasalanan ng tatay ay pwede nang maging kasalanan ng anak. So kung ibabalik naman natin kay Marcos yun. So lahat pala ng kasalanan ni Senior Marcos, yung mga human rights na yan, kung ano-ano pa, kasalanan na rin pala dapat ni Marcos Jr. yun ngayon. Ganun lang yun, apaka-basic lang kasi yun naman yung pinupunto ni Lisa Kasalanan ng tatay, dapat kasalanan din ni VP Sara. Kasalanan ng ama, kasalanan din dapat ng anak. So yun ngayon, ibabalik natin sa kanya yun. Kasalanan ni Senior Marcos, dapat din palang maging kasalanan ni Marcos Jr. Apaka-basic lang sa totoo lang. Tungkol sa umano'y secret
o gentleman's agreement sa China. Noong Lunes lang, natanong si Pangulong Marcos kung kumusta ang relasyon nila ni Vice President Sara. Ang sagot niya, It's complicated. Oh, si BP Sara, never siyang nagsalita na mga ganito. It's complicated. Narinig niyo si BP Sara na magsalita. Pero si Marcos, nakapagsalita na. Pero si BP Sara, narinig niyo pa bang nagsalita ng ganyan? Hindi. Kasi nga, nire-respeto niya pa rin. Ang mahirap kasi dito, kung sino talaga yung gumagawa ng kagaguhan, katarantaduhan sa kapwa, sila pa yung may mga ganang magalit. Katulad doon ito, hindi ba kabastusan tong sabihin ni President Bongbong Marcos na na complicated ang relasyon nila ng Duterte? Na samantalang si BP Sara wala naman sinasabi. 'Di ba? O sino ngayon ang professional sa inyong dalawa? Sino ang professional kay BP Sara at kay President? Yung Vice Presidente na hindi nagsasalita? O yung Presidente na puro salita? Na kulang naman sa gawa? Wow. Nadugtong ko pa yun Napakasimple lang nito eh. Tapos eto ba? Proud na proud ang mga tansu vlogger kasi barado daw si BP Sara. Paano barado? Nakakabara na ba ang salitang bad shot? Nakakabara na ang salitang bad shot? Ha? Masakit yun? Puta na, mas masakit nga yung no comment dun eh. Alam nyo kung bakit? Pati nga kayo, tinamaan eh. O diba? Inis na inis kayo sa no comment ni BP Sara? O kami ba? Naiinis ba kami sa bad shot ni Lisa? Hindi. Alam mo kung bakit? Dahil dyan, pinatunayan lang ni Lisa na matagal na nilang kinikingko yung mga Pilipino. Akala nyo ba feedback yan kay BP Sara na magiging masama si BP Sara? Hindi. Mas pinahamak lang ni Lisa Marcos ang asawa niya. Totoo lang. Mas pinahamak niya. Doon lang nagkaroon na ng idea ng mga tao na ay totoo nga yung sinasabi ng ibang mga vlogger. Totoo nga yung mga sabi-sabi nila na ang Dilawan at Marcos talagang magkakampi naman talaga. So ibig sabihin, matagal na nilang niloloko ang mga Pilipino. Alam nyo ba, may feedback na pangit to kay BP Sara? Wala. Balik yan sa inyo, no ka ba? It's complicated. Wala namang pahayag pa ang bise sa mga bagong sinabi ni First Lady Liza Araneta Marcos. Nagbabalita mula sa frontline. Di ba? Walang sinabi. Ito pa, may bago dito, may bago. Ito. Dito tayo sa bagong balik. Ito 41 minutes ago. Sabi sa inyo wala nang nagbabalita about sa 13 billion. Napakagaling gumawa talaga ng mga palusot ng mga to. Relasyon nila, si Vice President Sara Duterte. Yan ang pasabog na revelasyon. Kung mapapansin nyo, ganito. Kung mapapansin nyo po, Ma'am Rosario, maraming salamat. Kung mapapansin nyo po, yung TV5 kanina ang nireactionan natin. So in-upload po yun kahapon or kagabi. Tapos kaninang umaga, kaninang hapon ulit, nag-upload. Ito na naman. First Lady Marcos kay BP Sara. She, crossed the line. So anong purpose nito? Uy, sino pa yung mga wait lang maraming salamat, Ma'am Abiana. Maraming salamat po. Ano para sa anong purpose? I-upload mo or ibalita nyo ang paulit-ulit na balita? Para saan? Di ba katulad ng sinabi ko kanina na bakit wala nang nagbabalita about sa 13 billion? Puro na lang Lisa, BP Sara, Lisa, BP Sara. Wala na. Dito na lang umiikot yung mundo ng media ngayon. Galing nila, no? Pero tayo, na mga Duterte supporters, di naman tayo kasing tanga nila eh. Ako agad, huli ko na agad yun eh. Sabi ko po tayo na, ginawa nyo na to dati sa West Philippine Sea. Yung secret deal na yan.
Tapos gagawin nyo ulit ngayon. Alam na namin yan. Huli na namin yan eh. Puta na, hindi naman kami mga tolongges. O yung, aminado kami, yung kami na budol. Pero ngayon hindi nyo na kami mabubudol. Kabisado na namin kayo eh. Oo. Asahan nyo ha. May mas matinding revelasyon kasunod nito. Kasi kapag medyo nalaos na naman to, lumamig na naman tong issue na to, may susundot na panibagong issue dyan. Kung hindi ipatawag sa Senado ang mga Duterte, kung hindi i-push ng presidente natin na tawagan ng mga ipatawag ang mga Duterte, or baka yung about na naman to sa DepEd Secretary, or baka mamaya paalisin na talaga ni Marcos etong si BP Sara bilang DepEd Secretary. Kasi posible talaga mangyari yun, lalo nilabas tong video na to. Oo. Kasi unang-una, oy Mama Abe, Ana, maraming salamat po ulit ha. Unang-una, talagang mapapaisip ang mga Marcos na, uy, galit na ang mga taong bayan kay BP Sara. So, eto na yung tamang panahon para tanggalin natin si BP Sara bilang DepEd Secretary. Hindi na tayo mapuputukan yan, hindi na tayo masisisi. Pero wag ka, once na oras, sa oras na tinanggal nyo si BP Sara dyan sa pagiging DepEd Secretary, yan na din yung katapusan nyo. Dahil kaya lang din naman kayo pala, kaya dahil medyo ginagalang, medyo sinusuportahan pa kayo ng iilan na mga Duterte na mga Duterte supporters na iilan na mga may katiting paniniwala pa sa inyo ay dahil kay BP Sara. Pero sa oras na mawala dyan si BP Sara sa DepEd, pagiging DepEd Secretary, yan na yung katakutan nyo. May totoo yan, hindi po ako na dito Yan po yung totoo. Ito, real talk lang tayo. Bahala na kung may magalit, kung basta ako, sinasabi ko yung gusto kong sabihin. Karapatan ko naman siguro to bilang mamamayang Pilipino. Tapos ipapalit si Lenny. Ito na yung, kasi pwede talagang mangyari. Nilabas ang issue para magalit ang tao kay BP Sara. So, may way na tayo, may sapat na tayong idadahilan sa mga tao para tanggalin si BP Sara bilang DepEd Secretary. Kasi matagal na nilang gustong gawin yan. Unang-una, eto pa, ipinasok si BP Sara bilang DepEd Secretary dahil sa issue, yung about dun sa yung mga easy scholarship, natatandaan nyo, yung GOES. Anong bang doon? Saktong pagkakabanggit nung GOES sa na yun? GOES scholar ba yun? Tama ba? Hindi naman hindi kasalanan ni BP Sara yun, pero inilagay siya doon para hindi masilip ang presidente. So ngayon, tapos na yung issue na yun, kaya tatanggalin siya. Sa madaling salita, kagaya lang ng dati. Nung tuwang-tuwa ang mga Marcos sa Duterte nung may pakinabang pa. Pero nung wala nang pakinabang, yan na yung ginagawa nila. Tapos na yung issue dun eh. Hindi na mapuputukan si Marcos nun. Ang naputukan nun si BP Sara, di ba? Yung about dun sa GOES ano ba yun? Scholar? Oo. Ulit kung hihimayin nyo ng maigi yung mga nangyayaring issue ngayon, halos pare-parehas lang. No, halos lang halos inuulit-ulit lang nila, no? Kapag natapos ang issue, medyo tagilid ang gobyerno sa ginawa ng gobyerno na to, maglalabas sila ng panibagong issue para kamuhian at magalit ang taong bayan sa mga Duterte. So pag nagalit na, yan na, okay na. Tatahimik sila ulit. Kapag may ginawa na naman sila na panibagong ikakagalit ng mga Pilipino, maglalabas na naman sila ng issue, panibago na naman sa mga Duterte para magalit ulit ang mga Duterte. Kaya sabi ko sa inyo pag natapos tong issue na to, baka sunod na rito yung mga about sa mga
ICC, yung mga pinapatawag ng Senado, si Tatay Digong. Marami pa tayong aabangan. Ngayon, ang papel namin dito ng mga vlogger, mga Duterte vloggers, is imulat kayo na huwag kayo maniwala. Dahil halos paulit-ulit lang yung nangyayari. Sa madaling salita, ginagawa nilang pangtakip ang mga Duterte sa nagagawa nilang kapalpakan sa gobyerno. Ganun yun. Bakit? Ang daming kapalpakan na nangyayari sa gobyerno natin ba't hindi nasisilip ng taong bayan? Kasi puro Duterte ang binabalita una ng media, puro Duterte binabalita. Puro West Philippine Sea, secret deal, Duterte, West Philippine Sea, Duterte. Diba? Ang nangyayari, yung kapalpakan ng gobyerno natin, hindi natin napapansin. Ay, hindi pala, yung mga tansudugyot supporters lang pala. Hindi napapansin kasi ang nakapront yung mga Duterte. Sila lahat ang tigasalo ng tigasalo ng dumi ng gobyerno. Totoo yan, masakit mang pakinggan pero totoo po yan. Duterte ang tigasalo ng dumi ng gobyerno natin. Tapos ang gobyerno ang tigasalo ng mga malilinis at mga papuri ng mga tao. Kasi nga hindi naman nakikita yung paano mo makikita yung ginagawang or nangyayaring kapalpakan sa gobyerno natin na kung nakapront ang mga Duterte sa unahan. Nakapront nga, unahan pa. Kung nakapront ang mga Duterte, so paano mo makikita yun? Kaya lahat ng halos yung mga supporters ni Marcos ang nakikita lang puro Duterte. Pero hindi nila napapansin na yung mga kapalpakan ni Marcos. Pasensya na kayo kung tuloy-tuloy ako magsalita. Pag sa totoo lang yung live ko para hindi ako makapagsalita ng pangit, no? Kaya nagpapatawa na lang ako minsan eh. Kasi pag nagtuloy-tuloy ako na magseryoso magsalita, ewan ko na lang. Ewan ko na lang talaga. Pag tinuloy-tuloy ko pa. First Lady sa kanyang panayam sa programa ng broadcaster na si Anthony Taberna. Ayon sa unang ginang, nagsimula yan itong Enero nang dumalo sa isang prayer rally kontra charter change si VP Sara. Sa naturang rally, nagpakawala ng mga tirada. Silipin natin ngayon yung mga network. Silipin natin Tingnan natin yung mga network. Ito, TV5. Okay? Nakailang upload na ang TV5 about sa issue ni First Lady Lisa Marcos. No. Tapos ito pa pinakamalupit katulad nitong sa e-bike na to, yung mga hinuli. Isa pang nakakabaliw na balita yan. Sobrang nakakabaliw na balita yan. Noong marami nang nahuli na mga nag-e-bike, no? Pedali, shoutout po, Mami. Kung kailan marami nang nahuling mga nag-e-bike, maraming nang nahuli, marami nang nabigyan ng violation. Tsaka apela, yung presidente natin na i-stop na. Ano yun? Ano yun? Anong klaseng kalokohan yun? Ano yun? Basta lang nanghuli yung mga MMDA ng mga nag-e-bike nang walang utos ng presidente tapos biglang pinay-stop. Diba? Isang malaking kalokohan din yun eh. Wala na. Saan na yung 13 billion na about sa Shabu? Wala na Hindi na binabalita. Sa GMA naman tayo, GMA. GMA News. Tingnan natin. Ang dami Ay, ang dami yung 13 billion. Ang dami tad-tad ng balita nasaktan daw si First Lady. Diba? Ulit-ulit yan. Ito pa isa. Marami pa rito. Ang daming balita. Yung 13 billion hinahanap namin. Wala na. Ang bilis mawala.
Bilis mawala ng 13 billion na yan. Wala na. 11 hours ago na. Wala na. Wala nang balita dun. 13 billion na, mawala bigla. Buti pa si Diwata na balita nila. Di ba? Face out na. Wala na. Nga na. Tingnan naman natin itong mga sinabi ng mga katulad nito, no, ni Harry Roque. Ni Harry Roque about dito sa issue ni Lisa Araneta Marcos at ni BP Sara. Tingnan natin kung ano opinion nila dito. Malay nyo, tumugma naman din sa mga sinabi ko. Panoorin natin. Obligasyon na magkautaw sa inyo ang Vice President. Kayo po ang may obligasyon na respetuhin ang Vice President dahil napakalaking mandato pong binigay sa kanya ng taong bayan. Bad shot siya sa akin. Yan po ang matapang na binitawang salita ng First Lady Liza Araneta Marcos laban kay VP Sara. At ang dahilan daw, pupunta sa rally, tatawagin ang presidenteng bangag at tatawa-tawa. Kami nalagaw ba na tayo? Katayin nyo. Yung mga tay-tay dyan, katayin nyo yan. Hindi ko makakalimutan niya. Kala ko habang nasa interview. Mamaya ako na kayo shoutout sa content muna tayo. Topic muna tayo, ha? No? So, in-acknowledge Mami Rena Bayer, dyan ka lang. Mami Teresa. Talumpati sa entablado. Doon lang po sila nagkita ni Inday Sara. Nandun sa pagka-likod-likod talaga ng stage. Dahil nag-welcome lang doon si Inday Sara, walang sinabi, welcome lang at salamat sa inyong lahat. Tapos ang dumating na nga si Senator Marcos, doon sila sa likod. At talaga naman pong bago pa ako magsalita, naging-isisa na... Nakakapagtaka lang mo kasi dito, no? Napapaisip ako bigla. What if? No? What if na may sinabi talaga si BP Sara? Siguro sobrang bad trip na nila, no? Kasi isipin nyo lang ngayon, wala pang sinasabi si BP Sara. Bad shot na siya. Bad shot ang puta. Ayop na mga ano. Alam niyo ako, lumaki akong yung lugar namin hindi naman yung squatter, Pero lumaki ako sa lansangan. Parang hindi lumabas. Wala akong natatandaan na sinabi na bad shot ka na sa akin. Kasi pang ano talaga yan yung ganyang salita. Alam nyo, hindi yan sa mga katulad nila Lisa Araneta Marcos. Yung mga taong mga kilala, hindi mo maririnig ng ganyan yan Bad shot ka na sa akin. Diba? Parang nakakaloko. O sino yung mga lumaki ng ano rito? Sino lumaki dito sa lansangan? Ako kasi lumaki talaga ako sa lansangan O hindi ako naging rich kid. Diba? Jay, kahit noon pa si Inday BP Sara, never mag-comment yan, lalo na ganyan. Low level ni Lisa yung words na salita, di ba? Low level naman talaga Oo, nagulat na lang tayo, biglang nagsalita ng bad shot siya sa akin. Lasing ka ba? Joke lang. Di ba, nag-inuman sila ni Paring Bong. Diba, sabi ko nga sa inyo, laging kainuman si Paring Bong tsaka si Maring Lisa. Baka nag-inuman lang naman. Ito naman itong mga ito. Baka wrong timing yung punta ni Katunying. Michael. Bad shot. Saan kaya nagaling yung ganun salita, Pwede naman na i-deliver mo sa magandang salita na ano ko sa kanya, masama loob ko. Kasi hindi niya man lang pinapagtatanggol siya. Hindi, bad shot sa akin. Bad, ibig sabihin masama. Ang shot kasi maraming ibig sabihin ng shot Pwedeng shot na inom, pwedeng baril na shot, tinamaan. Masamang tama. Siya sa akin, masamang tama, okay. Bad shot, okay. Oo nga, bad shot. Sige. Kasi ganyan naman talaga yung dalawang yan Parang schoolgirls pag nagkasama, nangisgisan. Yung pala, minasama yun ni First Lady. Bawal palang... So, ibig sabihin pala, kung si BP Sara na wala pang sinasabi, bad shot na, paano pa pala si Tatay Digong?
Isipin nyo maigi, paano papakilasip Tatay Digong? So, ibig sabihin, matindi na ang galit ni First Lady Lisa Marcos kay Tatay Digong, no? Ay, delikado si Tatay Digong nito. Oo. Kasi si BP Sara nga, wala pang sinasabi, nagalit na siya. Eh, paano pa kaya, no? Paano pa kay Tatay Digong? Alam niyo ito, aminado po ako na ako pong vlogger sa lahat po siguro ng Duterte vlogger. Ako na yung pinakapangit na alam niyo yung pang generic talaga yung lingwahe ko. Pero narinig niyo ba sa akin ng bad shot? Alam niyo ba ito? Sorry po Alam niyo ba yung salitang bad shot? Salitang adik po yun eh. Hindi, totoo po promise po. So salitang adik po yung bad shot. Dito sinasabi ko nga sa inyo, sa lahat ng Duterte vlogger, ako yung pinaka-generic magsalita eh. Yung iba, diba, katulad nila Banat Bay, Coach Oli, Boss Dada, diba, ang mga, may mga pa-English pa yan, diba, si Balabaster, sila Spencer, na nandyan, nakapin sa kaya i-subscribe nyo naman yan, si Spencer Lacale. Diba? Ang gagaling nila magsalita lahat. Ako lang nagbubukod tangin na pang planet Mars ang mga lingwahe ko. Pero never nyo na salitang narinig sana magsalita ako ng bad shot na sa akin. Kasi yung mga salitang bad shot sa akin, oy, cancel ka na sa akin ngayon. Ano pa meron pa yung cancel ka na sa akin ngayon, bad shot ka na sa akin. Tablado parang okay pa meron pa isa mga salitang yun pangbangag yun hindi ko naman po sinasabing ganun si Madam Lisa, wala pa ako. Disclaimer po tayo, baka ipagurgur ako disclaimer po wala po ako sinasabing ganun. Pero kadalasan po kasi bilang ako po ay tiga-Taguig, talagang itong lugar namin dito ay talagang kung usapang kanto ng mga salita, katulad niya, mga datkilab, mga G-words, nakarinig na kayo ng G-words, no? Yung datkilab, yung kay Yorme, yung baliktad na salita, yung mga uso na salita rito. Pero, kaya yung bad shot na yan, pang yan Pang yan? Pang rich kid na addict. Yeah, bad shots. Pero una ko napanood ko yan, bakit kaya ganun ang naging asta ng ating First Lady? Para bagang siya ay reyna, na kapag ikaw ay bad shot sa kanya, wala na mangyayari sa iyo. Ganun na. Kailan pa ba naging napaka-influensya ng First Lady na kinakailangan good shot sa kanya ang Vice President? Siguro kinakailangan paalalahanan ating First Lady, ma'am, bawal po ang titulo ng royalty dito sa Pilipinas. Wala po tayong pare at reyna na talaga mang sumasamba ang mga like naman tayo dyan hindi sa 1,500 viewers. Ang meron lang pong mandato ay ang presidente, vice-presidente at iba pang mga halal na opisyales. Ang First Lady po, wala po yung panglasinggera. At dahil wala pong mandato ng First Lady, panglasinggera daw na ang First Lady taga-kanto sa New York mag-approve sa galain ng Vice President na merong mandato na mas marami pang ang mandato kaysa sa iyong esposo. Tsaka ito pa, alam nyo, syempre alam naman natin na si Katonying ay batayan ni Lisa Araneta Marcos. Napapansin kasi din siguro ni Madam Lisa, ni Maring Lisa, na itong channel ni Katonying halos wala na rin nanonood. Dito to po yan. Hindi siya pagmamayabang baka sabihin nyo, na naman si Jay nagmamayabang. Kasi ito ilang subscriber na ba ni Katonying? Lang tingnan natin ilang Katonying yan. So, eto ang subscriber po ni Katonying is 731 subscriber. No? Kung mapapansin nyo kasi nung mga lumipas na araw, halos minsan 1,500 ang nanonood kay Katonying. Di hamak na mas marami pang nanonood kay Banat Bay.
O mas marami pa nga nanonood kaysa kay kaysa kala Bisdak, kala Jojo de Guzman. Si Jojo de Guzman nasa 100 subscriber lang. 100k subscriber. Sila Bisdak. 'Di ba? Pero umabot ng 3,000 to 2,500 ang mga nanonood. Samantalang si Katonying 713 subscriber, 700k. Kaya siguro kaya rin siguro tinulungan ni Maring Lisa. O Katonying, punta ka dito sa bahay. Baka pag hindi ka pumunta sa bahay, mabadshot ka sa akin, ha? Interviewin mo ako para tumaas ulit yung views mo. At may mapag-usapan kayo ng mga ng mga bata natin diyan, ng mga tansu vlogger. Kasi medyo paulit-ulit na rin yung issue nyo West Philippines, nananawa mga viewers. Ubus na yung budget ng 2024, wala na kami may papasahod sa inyo. Joke lang. Kaya ito, gawa tayo ng panibagong mapag-uusapan yung mga tansu vlogger parang Tunying. Punta rito, baka mabadshot ka sa akin. So si Katunying naman pumunta agad. Interview, ganito setup ha. Mababudget ako kay BP Sara ha. Sa ganyan lang, ganyan lang. Tapos susundutan natin ng iba pang issue. Para yung Jojo de Guzman Saraut. Para yung mga alaga natin ng mga tansu diyan, may content. Ito na may sinabi ko kanina na mas dihamak na mas malaki pa yung mas malaki pa viewers ni Jojo de Guzman kaysa kay Katonying. Mas dihamak na mas malaki viewers ni Banat Bay kaysa kay Katonying. Ngayon na lang ulit siya nakatikim ng maraming viewers. Wala na si Ben Barubal. Ba't namatay na ba si Ben Barubal? Okay, play natin to. Alam naman natin na hindi magiging presidente yung esposa ko, hindi rin dahil kay BP Sara. Unang-una, nagbigay siya kay PBBM para tumakbo bilang presidente. In fact, sinuway pa niya ang sarili niyang ama na nais siyang tumakbo ng presidente. Sinuway niya ang sarili niyang ama. Tapos ngayon, tatawagin yung bad shot siya kay BP. Bakit? Ano bang nawala kay PBBM nung siya tumakbo ng presidente? Di ba parang ulit-ulit naman sinasabi ng PBBM, kailangan tumakbo na. Ito nung pinaka dyan nung usapang Leni at BBM. Noong panahon ni Leni at ni BBM na naging magkalaban sila sa pagiging vice-presidente, kung talagang maraming supporters ang Marcos, bakit yun doon sa panahon na yun, bakit hindi na ipanalo ni Bongbong yun? Bakit hindi na ipanalo yun? Di ba? Common sense na lang, bakit hindi na ipanalo yung time na yun? Kung talagang marami kayo. Kung talagang legit yung 31 million votes na yan. Tapos sasabihin pa nung yung busalsal yung uso na vlogger Hindi daw mananalo si former, ewan ko baka nagpapakatanga na lang talaga to para magmukhang anti-Duterte lang talaga. Sabi. Ito. Hindi daw mananalo si former President Rodrigo Duterte kung hindi dahil kay Marcos. Yun ang sabi niya. Hindi daw mananalo biruin mo, ang tagal na nun former president Hindi daw mananalo si former President Rodrigo Duterte kung hindi daw dahil kay Ramos. Ramos tuloy, kay Marcos. Mamaya na tayo mag-shoutout No? Sabi ko, hala to, ano ka ba? Baliw ka ba? Kung yung sarili nga ni Bongbong Marcos, di niya may panalo tapos magpapanalo pa siya ng iba? Bobo ba kayo? Saan ka nakakita na naipanalo mo ang ibang kandidato, pero sarili mo hindi mo maipanalo? Tapos kailangan mo pa ng Duterte para manalo? Kaya huwag nyo kaming gawing mga gago Hindi kami kasing bobo nyo. Ang inantong mga to. Para lang may kayo no? Nagmumukha na kayong tanga ba? Puta na, hindi ko akalain na balang araw na magiging ganyan kayo.
Puta, dahil sa pera, ginagawa niyong tangan sarili niyo. Puta, nalulunok niyo yon. Hoy, yung malaki ulo dyan na busalsal yung uso. Nalulunok mo yon, pinapakain mo sa mga anak mo galing sa ka-fake newsan mo. Tangina ka. Nakakaya mo yan? Hoy, doon sa vlogger na tiga Batangas na dating namamakla doon kay sa kala Utlom. Puta, nakapagpagawa ka ng bahay dahil sa fake news mo, pero okay naman yun. Sana pinagpatayuan mo ng bahay, medyo matibay-tibay yung pundasyon ha. Kasi baka biglang gumuho eh. Puta na natitis niya, pinapakain niyo sa, sabi po, puta na, sabi ni sabi nung mga, yung mga yan. Tol, tangina, ako breadwinner din sa amin, parehas lang tayo. Kaya proud ako sa'yo, Jay Guevara, kasi breadwinner ka eh. Proud ako sa'yo, Jay Guevara eh. Puta na ngayon, pag naiisip ko yung sinasabi nyo dati sa akin, sabi ko, puta na, breadwinner ka. Ibig sabihin, pinapakain mo buong pamilya mo. Pinapakain mo buong pamilya mo sa kagaguhan na ginagawa mo sa social media. Kasi mayabang sila ngayon kasi mataas ang views namin. Taas views namin, may monthly allowance pa kami kay ma'am. Hindi ko na lang tutuloy, pero tropa ni Banat ba yun? Sabi ni Coach Oli nung nagkita kami sa BGC. Hindi, sabi kasi may kinuwento kasi ako kay Banat Bay about kay ma'am. Tapos nung si Coach Oli, sabi ko, di tropa naman ni Banat Bay yun, kausapin mo na lang Banat Bay. Sabi nga, sige, sabi ko. Eto, sabihin ko na sa inyo, noong mga panahon nga kasi may mga offer na eh. May mga offer na sa amin. Ngayon, nung nahalata nila na hindi nila ako mapapayag, unti-unti nang iba na yung sa akin, iba na yung paikisama. Hindi ko lang alam kung lahat sila alam nila na may offer talaga. Hindi ko lang po alam kasi parang napapansin ko, etong isang vlogger ay parang walang kaalam-alam na may offer. Pero siguro kapag nalaman niya yan na may offer dun sa mga kasama niya, lintik galit niyan. Puta na, makakasuwang ka eh. Puta na, pag nalaman niya siguro nalaman niya siguro, puta na, kayo may mga offer pala sa inyo. Pagdating sa akin, wala. Tapos ako pa yung inaaraw-araw ko pa yung mga vlogger ng mga Duterte. Puta na, mga boss na lulunok niyan, pinapakain nyo sa mga anak nyo galing sa kagaguhan sa social media. Puta na, ako hindi ko kaya yun. Kasi itong ginagawa ko dito, hindi lang naman ako nakikinabang nito eh. Yung kinikita ko dito sa YouTube para rin sa mga kapatid ko. So, napakasama ako ng mga kuya na gumawa ako ng isang fake news, gumawa ako ng pangbabalahura sa isang tao na wala naman sapat na katotohanan. Tapos yung kinikita ko sa YouTube, ibibili ko ng pagkain namin kasi papakain ko sa mga kapatid ko yung galing sa mga ka-fake newsan na katulad nyo. Hindi ko kayang gawin yun. Kaya ngayon pa lang nangihingi na. Ngayon, first time, manghihingi ako ng pasensya sa inyo kung bakit hindi nyo ako napasama. Kasi sorry talaga kung bakit tinabla ko kayo. Hindi ko kasi kayang lunukin yung mga ginagawa nyo ngayon. Hindi ko talaga kaya, promise. Ako, sanay ako maghirap pero kayo hindi. Lalo na yung nakatikim kayo ng mga 100k, 200k, 300k na mga sahod sa YouTube. Doon na kayo naging lintik Naging hayok kayo paano pala kung naranasan nyo yung nararanasan ko dati nung charity vlogger pa ako? Na ultimong sponsor pa lang ng yung mga ultimong sponsor pa lang sa akin, umabot na ng milyon. Hindi naman milyon-milyon milyon lang. Muntik nang hindi parang puta na, siguro laway na kayo no? Ang laki naman ng na-scam mo, Jay, kaya
Tanginan tong mga hype to makapagpa-fake news lang. Kung tingnan mo ano mo, itsura mo. Tangina, busalsal yung uso mo ba? Alam ko, malaking uso ko ha. Pero sa'yo, iba eh. May ano eh, may terrace eh. Yan, fake news ba, more? Tangina. Hindi, pero tignan nyo ha, isipin nyo maigi. Ang laki ng views, ang laki ng revenue, tapos may additional talent fee pa. Eto seryoso po ako, di ako nagbibiro. Ang laki ng views, ang laki ng revenue sa YouTube. May additional talent fee pa. Pero saan napupunta yung pera? Saan? Sa pangpapagamot ng Wala. Walang napupuntahan yung pera. Kasi nga, ang sarap kasing kumita ng pera na unang-una, galing sa puso mo, although, pinaghihirapan nyo naman magpa-fake news eh. Pero tingnan nyo, parang dumadaan lang yung pera sa inyo. Hindi nyo ba napapansin? Na parang dumadaan lang sa pera nyo, sa palad nyo mga pera nyo, kahit ang lalaki na ng kinikita nyo. Unang-una, yung isang vlogger dyan, may sinusustentuan na anak na may sakit. So doon, wala naman akong problema. May asawang, tama. Yung isa naman, may asawang may sakit din. So doon lang napupunta yung pera din. Hindi nyo napapansin na kahit ang laki-laki ng mga kinikita nyo, pero doon lang napupunta. No, wala man lang aminado ko yung isa diyan nagkaroon na ng sasakyan, so wala naman akong pakialam dun. Hindi ko naman din kailangan yun. Pero puta na, tingnan nyo. Hindi pa kayo natakot na balang araw baka singilin yung mga kamag-anak nyo sa ginagawa nyong katarantaduhan? Hindi naman naisip yun. Na balang araw na puta na, ayoko nang gawin tong mga ganito kasi tangina, baka mamaya bumalik sa akin to. Buti sana kung sa akin eh. Paano pag sa mga anak ko, sa asawa ko, sa pamilya ko? Di ba? Kawawa, di ba? Oo, katulad nung ano yan, yung tawag dito, yung mukhang libag. Laging puyat sa trabaho, overnight, overtime, mag-YouTube, babanatan ako. Pero nangyari, saan napupunta pera niya? Wala, nga. Mapupunta sa pangpagamot ng ewan ko, sinong pagamot niya. Baka nagpapalagi-ipong pang pa-Vicky Belor, pangbili ng glutathione para mawala yung dumi niya sa mukha. Baka yun naman yun. Sige, yan mo na yun. Ay, naku talaga. Lapit niya.